What's up mga kabaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back pang muli sa aking YouTube channel. For this video mga kabaster ay susubukan kong gumawa ng pulley housing na ang gagawin nating invert roller spear gun. Bali, first time ko rin gumawa nito mga kabaster. Ang pulley. Siyempre mga kamaster, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring pag-subscribe na po at paki-like, lalo kung nagustuhan nyo yung video. Yan mga kamaster, umpisa na po natin. Let's go! Bale, meron po tayo ditong pattern. Ito po yung ating ididikit dito sa ating stainless plate bago natin susundan ng lapis. Yan. So bale, ito pala mga kamaster ay lang to, papel, calendar. Ginamit akong pattern. Papatong natin yan dito mga master. Tapos pagkapatong natin ng ganyan, iguguhit natin dito mga master. Yan. Pasensya na kayo mga master, may sugat tayo sa hintuturo. Bali na dali ng isda, tirik na isda, kaya may tali. Yan, guhitin natin ng ganyan mga kamaster. Yan. Dito naman sa ilalim. Yan. So ito na mga kamaster ang kinalabasan. Yan na. Kakatingin na natin to ng grinder mga kamaster. Tapos ito na rin yung gagawin natin may pattern sa isang kapares para mas maganda. Yan mga kamaster, bali i-try ko lang tong ganitong design muna dahil first time ko lang naman gumawa. So try ko muna tong ganitong design kung maganda rin ba siya sa na gawing pulley para sa ating gagawing invert spool gun. Yan. Bali gagawa pa tayo isa mga kamaster kapares. So ito na mga kamaster, bali mamaya natin siya pakinisin. Gagawa pa tayo ng isa pa para kanyang kapares, para maging pulley housing siya. Casing mga master. Karon pa rin, ipapatong para natin dito tapos guguhitan natin mga master. Yan. First time lang naman tong gumawa nito mga master. Subukan natin kung kaya. Kung mapapakinabangan ba natin yung ating gagawing roller spear gun invert. Patong natin dito. Yan. Tapos magpapanibagong guhit ulit tayo mga master. Yung mga kamaster, susundan din natin ang hiwa yan, pero hindi natin ipakita dahil ipakita ko na sa inyo yung una natin ginawa mga master.
Let's go. Bali, ito na pala mga kamaster yung ating pangalawang yari. Ang gagawin na natin mga kamaster, ipagpapatong natin sila ng ganyan. Yan. Para masundan natin yung dapat nating ipagpantay sa mga, kasi may mga clearance pa eh. Yan. Ipitin natin ngayon ng vice grip. Yan. Para yung sobra-sobra ay maipantay natin sa nauna natin ginawa. Ito na po mga kamaster yung ating plate na ginawa nating pang poly housing ay okay na. Bali pakikinisin na ito mga kamaster, tapos bubutas-butas natin dito paglalagyan ng kanyang rivet. Bali bubutasan ko na dito mga kamaster sa paglalagyan natin ng poly roller nya. Bubutasan ko na dyan dalawa. Para bago natin tanggalin itong vice grip, kailangan mabutasan na natin to. Yan. Para malagyan natin ng lock maya para hindi basa-basa sa paghiwalay mga master. Yan. Let's go. Bali 1/8 pala na drill bits ang ginamit yung mga kamaster sa paunang butas. Yan. Bali dito naman tayo bubutas sa paglalagyan ng rubber na butas mga master. So yun mga kamaster, bali maglalagay na po tayo ng bilog para pagbubutasan. Bali 6 na butas to mga master dito. 2, 3, 1, 2, 3. Ganon din sa kabila mga kamaster, 3 rin. Yan mga kamaster. Ito yung bubutasin natin, yung 6 na yan. 3 sa kabila, 3 rin sa kabila. Para balance na balance yung ating magiging rubber mga master kapag nag-load tayo. Yan mga master. Yan na. Bali tuldukan na natin ito ng concrete nail, tapos butasin natin muna ng 1/8. So yan mga kamaster, bali tuldukan na natin.
Bubutasin naman natin ngayon ng 1/8 na bala na drill bits. Tama mga master, butas na. Ayan, butas na. Yan, bali yung big size natin ng konti mga master. Bali mas malaki ng konti sa 1/8 ang ating binutas. Bali ito pala yung ating order sa Shopee mga kamaster na rivet with allen ring siya. Ay. Siya yung ilalagay natin dito sa loob sa mga butas. Yan. Ito pala ang size niya mga kamaster. Tingnan niyo na lang. M412 10 pieces. M412 ang kanyang size. Yan mga kamaster. Ito pala yung lock niya mga kamaster. Ito yung lock dun sa kabila. Bali dito siya maglalak sa kabila na to. Yan. Bali itong kapares ay ibibig size natin. Bali 316 yung magiging butas. Kasi kailangan makalusot tong kanyang mismong rivet. Ito. Makalusot dito. Yan. Kumbaga itong kanyang head na may thread, siya yung dito sa kabila. Yan. Bali salubukan sila ng ganyan mga kamaster. Salubukan sila. Yan. Bali ito yung magti-thread sa loob. Itong kailangan itong ating rivet ay makalusot dito. Kaya bubutasan natin siya ng 316. Itong kapares ng ating pulley housing mga master. Yan. Dahil okay na to dito sa kanyang head, sa kabilang head, sa na may thread. Ito naman natin bubutasin ng 316 mga master. Bali ito na mga master, bubutasin na natin ng 316. Ayan, butas na mga kamaster. Susubukan naman natin kung makalusot na yung ating ginawang pambutas dito. Medyo mga kamaster pero kailangan natin i-big size. Ito naman ito sa kabila. Yun mga kamaster, lusot na. Ayan, lusot na. Dito mangyayari niyan mga kamaster. So yun mga kamaster, bali ito ang ating resulta. Bali hindi pa siya tapos mga kamaster. Maglalagay pa tayo dito ng spacer sa gitna na plastic. Yan dito. Tapos dito pala mga kamaster sa part nito ay hindi itong rivet ang gagamitin natin, hindi ito. Bali gagawa ako dito ng 1/4 na o 6 mm na shafting. Tapos magkabilang dulo palilitin ko na lang para i-rebat sila natin sa dito. Kapag nagawa na natin siya ng dalawang roller, yung dalawang bilog na parang roller ito. Yan. Pero ito yung magiging itsura niya mga kapaster. Yan. Ito yung magiging itsura niya. Yan. So yan mga kamaster. So ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo mga kamaster. Bali ipapakita ko na lang sa inyo susunod na episode yung paglalagay ng spacer nito at paglalagay ng roller pulley mga master. Yan, pag isi-set up ko na siya, sunod ko ipapakita sa inyo. Bali ito lang ipapakita ko sa inyo mga kamaster, ang paggawa ng pulley housing, yung pinaka pulley body nya. Yan ito. Bali ito parang ating ginawang pulley housing nya mga kamaster ay 1.5 mm na stainless na flat o plate. Yan. Yan naman muna mga kamaster ang diskarte ko sa pagbuo nito. Yan. Itong design yung pinili ko kasi ito yung aking napupusuan mga kamaster. Abangan nyo na lang sunod muli mga kamaster yung ating sunod na episode, ang pag set up na nito, pagbuo, pagkabit pati ng mga
spacer niya na plastic spacer mga master. Yan. So yun mga kamaster, so hanggang dito na lang po muna ating tutorial sa araw na to, at sana ay nagustuhan yung video, at abangan nyo na lang mga kamaster yung sunod na episode natin dito sa pagbuo nito, kasi maglalagay pa tayo ng spacer na plastic spacer bawat rivet. 6 na pirasong spacer yung gagawin natin dito mga kamaster, at gagawa pa ako ng roller or pulley mga master. Abangan nyo na lang sunod na episode mga kamaster. Maraming salamat po sa inyong panood, and ingat kayo palagi, at God bless to all and Happy New Year.